Isang magandang umaga mga ka-agri, habang maganda pa yung mga ang umaga, mga kagotis. Habang hindi pa po papasok si Bagyo Tino, kasi dito talaga dadaan sa amin bukas. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. For the next other day, talagang inuna natin itong ating mga lakatan kanina. Yung gagawin po natin ngayon ay magkukumpay po tayo para sa ating mga kambing talaga. Habang may panahon pa magkumpay, gawin natin yung lahat natin magagawa. Yung mga napier grass na yan dyan, kahit na medyo kulang pa sana sa edad, kunin na lang natin ngayon. At dagdagan natin ng ibang mga damo-damo mamaya, kung anong pang mga dahon dito. Marami pa namang ipil-ipil, kakawate. Mamaya magkumpay pa rin tayo nyan. Kasi pwede po kasing bukas and the other next day po, hindi na makakalabas yung ating kambing pag dito talaga dadaan yung bagyo sa amin. Panay area kasi magda-landfall na po siya bukas. Talaga dyan sa area ng tawag ng Samar area, Leyte Samar area. So dito talaga trajectory sa amin, talagang dadaan dito to sa ibabaw ng aming bayan dito sa bahay Panay Island. So unahan na po natin yung panahon habang pwede pa tayong kumpay na po talaga. Mayroon pang sikat ng araw, pero baka mamayang hapon wala nang sikat yan, kaya puspusan ng pagkukumpay natin habang may panahon pa. Yung pwedeng makumpay, yung mga daon ng saging natin, tingnan natin kung babalikan pa natin ito mamaya at kukumpayin. We will see. Kasi nakapag-delete na tayo. Lahat ng may mga malaking bunga, inubos na natin yung dahon. Yung iba, konti na lang talaga yung dahon. Iwan ko lang, hindi na ako makapag-propping. Kung makapag-propping na rin ako, konti na rin yung natira kong kahoy doon. Hindi po masyadong napag-prepare kasi nga wala tayong panggastos. So yun na lang, yung puspusang pag-delete, binawasan na lang ito. Ito na tatlong dahon na lang. Maliit pa nga yung bunga. Iwan ko lang kung mapapalaki pa niyan. Yung ano ko na lang talaga, hindi matumba. Pag natumba po kasi dahil maraming dahon, mas mabilis po yung matumba, mas sayang po. Pero yung mga pwede nang ma-harvest 2 weeks from now, inubos na talaga natin dahon. Doon po, inubos na talaga. So yun, ito yung magiging next na preparation natin bago dumating yung bagyo. Magkukumpay muna tayo mga langga. Sige po. So yun na mga ka-agri, mga kagauti, na po natin itong isang sako. Kulang na kulang po ito. Estimate po natin sa kanila, may bigay sa araw ay mga 4 hanggang 5 sako. Kulang pa nga siguro. Approximately mga 20 kilos na po yan. Kasi nakatawag, masyado nating siniksik sa ilalim. So yun po yung nakuna natin. Kasi dito nung mga tawag na mga nipirgas natin na hindi na po syadong nakakalabas ng maganda dahil po sa saging natin. So yung kanilang tubo hindi na maganda, hindi po gaya ng dati. Mula dyan mga isang dipa lang, hindi mo na halos makakarga. Isang dipa lang yung makukuna mo dati nito, 30 kilos meron na. Dahil ang dami po ng tubo nito dati, dahil makakalabas pa sila masyado sa saging. Buti na lang nga ngayon hindi sila namatay, nakakalabas na ng konti. Pero nung mga 2 buwang nagdaan po, parang namatay na talaga. Yung iba nga talaga namatay na. Pero ito dahil bawas na bawas yung dahon ng saging, nakakalabas na po sila mga ka-agri. So yun mga kagoat, mga kagouti, mga ka-agri. Dadagdagan pa natin ito. Kukuha pa tayo ng sako dun sa taas. So malamang mamaya maghahanap pa tayo ng mga kakawati at ipil-ipil doon sa bundok sa taas na area. Pang preparation na po. Hindi po natin ito ibibigay sa kanila sa ngayong araw. Yung gagawin natin, yung kaya lang nilang makain ngayon dahil wala ng ulan, pag busog na po sila, yun na lang muna. Kasi yung ginagawa natin mga ka-agri, kahit na busog na po sila yan, pagdating sa hapon, basta may kumpay tayo, binibigay pa rin natin yan, nilalagay sa feeder. So sa ngayon, i-stack lang muna natin. Kasi po, baka talagang, ayan na, nag-uumpisa nang dumating yung mga clouds. Baka nga po hindi na po tayo makapagbigay ng maraming kumpay sa kanila pagdarating na po ng Bagyo Tino, mga ka-agri. So yun, yung area na kinuha natin ang medyo mahaba nga yun siguro dati kinunan ko sa ganyang kahaba, 3 sako na nakuha ko ngayon ito, 1 sako lang.
kumuha pa tayo dito. Kasi nga hindi na maganda yung tubo. Compare po sa mga bagong tanim natin noon na dito, grabe. Kahit ako hindi ko maabutan sa pilapil pa lang na tubo ng Napier grass. Kasi sabi ko nga, kahit isang dipa lang, parang hindi mo na kayang maikarga. 25 to 30 kilos na yung bigat kasi matataas, malalaki yung puno at saka ang ganda ng tubo. Kasi nga, maliit pa lang dati yung saging dito mga kaagri. So yun, maghahanap pa tayo mo ng pangkumpay. We will see kung madugtungan pa natin yung ating video. Habang pinapakita natin sa inyo yung kalagayan ng ating saging dito na lakatan habang hindi pa po dumating si Bagyong Tino. So mga kaneme, kakambing, ito po yung ibang napier grass na kinumpay natin dyan sa labas para po pandagdag. Pero yung gagawin natin, kukunin muna natin yung mga puno nito, pantanim. Kasi sayang pag binigay lang direkta sa kambing, para po halos lahat ng area dito na pwede pa mang tamnan ng napier grass, pati dyan sa labas, dyan ay matatamnan natin kasi marami pa itong mga puno niya na pwede pang tanim, mga langga. Ito talaga pang dagdag natin. Doon sa kumpay natin kinakain kanina isang sako, bali malapit na ito 2 sako siguro pati dito. So good na ito for one day. If ever one day hindi sila makakalabas, good na ito. Kunti na lang dagdag natin, mga dalawang pasan siguro ng pasanin na mga dahon ng kahoy ay pwede na, or dahon ng saging. Sige po, wala tayong dalang tripod, puputulin natin yung mga puno na pangtanim kasi po sayang po talaga. Yung mga langga, medyo marami pang pantanim yan na kinuha natin dito sa ating kumpay na tawag napier grass. At medyo nag-start na po siyang kumulimlim talaga. Dumating yung mga clouds ng Bagyong Tino, hindi na talaga mapipigilan. Baka maya maya bagsak na yan. Siyempre wala pang hangin, bukas pa yung hangin, pero talagang advance party na itong kanyang clouds. Oh, grabe, nakakapal. So puntahan muna natin yung ating kambing. Dahil maya maya papasok na yan sila sa housing pag nag-start po talagang pumatak yung ulan. Alas 12 na, umpisa na silang umuwi kasi makulimlim yung panahon. Bakit do? Pero hindi ko muna papasukin kasi pag pinapasok mo ng goat house hindi na yan lalabas hanggang maghapon. Hindi sana dito na lang sila sa labas na at least may madagdagan yung mga busog-busog nila. Pero yan, ayaw nang kumain. Talaga maghihintay kayo ng kumpay, hindi ko kayo bibigyan. I-reserve ko yung kumpay para bukas. Hindi pwede, kaya dapat continue yung kain gaya ng dalawang yan. Continue. Continue. Eat, continue. Continually eating, hindi masakit yung sikat ng araw. Makulimlim. Kain to more. Nako. Yung iba hindi pa nakababa mula doon sa taas. Nagkumpay kasi yung tatay doon sa kanya sa taas ng mga dahon ng iba't ibang klase ng kahoy, kakawate, at tawag, iba't ibang klase. Ayaw na ni Igor kumain. Busog na ba talaga si Igor? Hindi ko na kayo papakainin, hindi ko bibigay ng kumpay sa inyo. I-reserve ko bukas, parating yung bagyo. Nako. Siya. Ito mag-ina. Yung mama ko. Ayaw na. Aakyat pala doon sa goat house ng tatay pag ginayaan mo Ayaw nung kumain. Yung Sandro. Ganda ng suma yung Sandro ka. Yung tatay niya kasi ito ay pure blood na Alpine. Ito yung nanay. Mga 35 to 40 kilos. Pero pumayat sa ngayon. Ito kasi ay 5 months old. Siguro mga 20 plus kilos lang ito. Hindi siya masyadong mabigat. More or less 20, 22. Ayaw na mahaba lang siya, hindi siya gaya ng mga bower na talagang malaman yung katawan siya, mahaba na matangkad. Siya, mabuto. Kasi yung tatay niya ganun din.
Itong nanay niya kasi bowang to. Ewan natin, pero more on ang dunog yan kasi itong nanay niya. Pero bowang po siya.